Pitong paraan kung paano humingi ng tawad sa taong mahal mo, lalo na kung kasalanan mo. Number 1. Aminin mo ang mali mo. Maraming nasa hustong gulang ang hindi marunong magpakumbaba upang aminin ang kanilang kasalanan. Guguluhin mo pa ba ang pagmamahal mo dahil lang sa pride mo? Hahayaan mo bang magkaaway kayo dahil lang sa mga mali mo? Number 2. Ipaliwanag kung bakit mo ginawa ang nagawa mo. Ibigay ang background na pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan na humantong sa iyong pagkakamali. Tandaan, ang isang blankong paghingi ng tawad ay hindi tumutugon sa problemang pinag-aawayan ninyo. Huwag kang manahimik, ipaliwanag mo ang buong detalye. Huwag mong takpan ng mali ng isa pang pagkakamali. Patawarin ka man o hindi, at least nasabi mo ang totoong nangyari. Number 3. Pakinggan mo at alamin kung ano ang kanyang nararamdaman. Pahintulutan ang iyong partner na magsabi, umiyak, sumigaw, magalit at sabihin sa iyo kung gaano kasakit ang iyong ginawa o mga nabitawang salita. Hindi dapat itago ang mga emosyon at sakit kung ang tunay na pagkakasundo at paggaling ng sugat ay mangyayari mismo. Ipinapakita rin nito na nagmamalasakit ka sa damdamin ng iyong taong mahal. Number 4. Learn to say sorry. Hayaang marinig ng iyong partner o mahal ang mga salitang iyon. I'm sorry. Please forgive me. Ingatan mo palagi ang damdamin niya. Sabihin mong hindi mo na uulitin ang pagkakamaling nagawa mo. Tandaan mo, walang laman ang paghingi ng tawad kung hindi ito sincero at totoo. Number 5. Pakinggan mo at alamin mo kung pinatawad ka ng taong mahal mo. Hintayin mong magsabi sa iyo ng pinapatawad na kita. Dapat itong maging opisyal para alam mo kung paano bumawi sa kanya at muli siyang mapasaya. Number 6. Magpasalamat ka kung pinatawad ka niya. Pahalagahan ng kabutihan ng puso ng iyong partner na patawarin ka. It takes love to overlook your wrong. Huwag mong baliwalain iyon. Hagkan mo siya bilang tanda ng pasasalamat at opisyal na okay na kayong dalawa. Number 7. Gumawa ka ng bagay na mapapangiti mo siya. Hindi sapat ang salitang sorry at thank you. Gumawa ng paraan upang mapangiti ang iyong taong mahal. Gumawa ng sulat, bilhan siya ng mga bulaklak o regalo. Lutuan siya ng kanyang paboritong pagkain. Magbanding kayo o i-date mo siya, tanda ng iyong wagas na pagmamahal. At para maiparamdam mo na rin kung gaano mo siya kamahal. Ikaw na nanunood, paano ka ba mag-sorry? May kulang ba sa sinabi ko? I-comment mo nga dyan sa baba. At palagi mong tatandaan, ang pinakamagandang klase ng sorry ay kapag nagbago ka talaga. Hayaan ang iyong partner na makita na nagsisisi ka at nagbabago ka. Kung mahal mo talaga siya, hindi mo hahayaang masaktan siya na ikaw ang maging dahilan ng kanyang pagluha. Tandaan mo yan. God bless. Paano kapag biglang nag-propose ang boyfriend mo? Mag-yes ka ba? Kung nag-yes ka at nalaman mong 299 pesos lang ang halaga ng singsing, tatanggapin mo ba? O magpapakasal ka ba sa kanya? Maraming nag-react sa babae dahil sa post na ginawa niya at sa lalaki rin dahil sa halaga ng singsing na ibinigay niya sa kanyang long-term partner. Pero tayo, nasa gitna lang tayo. Kasi ang totoo, wala namang nakakaalam sa atin kung ano talaga ang totoo. Ginawa ko rin ang content na ito dahil sa mga nabasa kong comment ng ating mga boss. Kaya ngayon, magbibigay tayo ng 5
lessons na natutuhan ko sa 299 pesos engagement ring. Lesson number 1. Communication. Tingnan mo, we don't know about the story behind. Huwag kang magtatanong ng mga personal matters online. Kasi unang-una, iba-iba ang pananaw ng isang tao. At higit sa lahat, kayong mag-partner ang mas magkakilala. Kayo rin ang lulutas sa problema ninyong dalawa at hindi ang ibang tao. Kung sa tingin mo na-disappoint ka sa ginawa ng lalaki at feeling mo parang hindi ka mahalaga, sabihin mo sa kanya para alam niya yung nararamdaman mo at huwag sa ibang tao. Kaya sa mga mag-partner, kung kaya namang pag-usapan privately, then fix it privately. Remember, lack of communication may lead to heartbreak. Lesson number 2. Appreciate the effort. Para sa akin, malaki man o maliit ang halaga o ginagawa ng isang tao, effort pa rin iyon. 299 pesos. Opo. Bayad ka? Kung mahal mo naman, di naman siya di naman kailangan mamahalin din yung ibibigay mo. Kasi hindi naman basihan yung yung price ng singsing sa pagmamahalan niya, diba? Magpasalamat tayo kung may taong gumagawa ng isang bagay na para sa atin. Dapat marunong tayong makontento sa kung anong bagay na ibinibigay sa atin. Mamili ka, regalong mumurahin galing sa taong nagmamahal sa'yo o yung taong nagbibigay nga ng mamahalin pero hindi kanya kayang mahalin na ikaw lang. Lesson number 3. Huwag tayong manghusga at maging unfair. Alam ko sa paningin ng iba, mali yung guy kasi mumurahin lang ang ibinigay. At hindi man lang siya nag-effort lalo na 8 years silang magkarelasyon. Pero sabi ko nga, hindi natin alam ang totoo. Malay natin, may pinag-iipunan pala siya para sa magiging future nila. O baka iyon lang ang kinaya niya. Pero para sa akin, maliit man o malaki basta may ginawa siya at galing sa puso niya, effort na iyon. Sa kabilang banda naman, sa paningin ng iba, may mali rin ang babae. Kasi parang di niya na-appreciate ang ginawa ng lalaki. Nagmukha siyang materialistic at ungrateful kasi mas mahalaga pa ata sa kanya ang presyo ng isang bagay kaysa sa halaga niya doon sa taong nagbigay. Pero malay natin, mayaman pala yung lalaki at kaya naman pala niyang bumili ng mamahalin tapos ganun lang ang binili. Wala tayong alam kung ano talaga ang totoo, kaya huwag tayong manghusga at maging unfair. Lesson number 4. Kung hindi ka pa handa, huwag mong pilitin. May tamang pagkakataon at panahon ng pagpapakasal. Better kung naghahanda ka na muna bago ka pumasok sa isang bagong kabanata. At least sa paraang iyon, may paparamdam mong special ang iyong girlfriend o mapapangasawa. At may papakita mong hindi siya magsisisi na ikaw ang pinakasalan niya. Sabi nga nila, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning mainit na kapag isinubo mo ay bigla na lang iluluwa. Pero kung handa ka na, huwag kang matakot ituloy ang matagal mo ng plano. Magpakatotoo ka kung ano lang ang kaya mo. Ang mahalaga ay kaya mong panindigan ng babaeng papakasalan mo. Mas mainam kung financial stable ka na kasi hindi mo alam ang expectation sa'yo ng ibang tao, lalo na ang taong mahal mo. Lesson number 5. Lahat ng feelings ay valid. Nasaktan ka, nainis, nagalit, na-disappoint sa mga bagay na ginawa sa'yo, valid lahat iyan at hindi ka pwedeng husgahan. Hindi naman masamang ikumpara mo ang sarili mo sa isang bagay, pero masamang sukatin ang halaga mo depende sa halaga ng bagay na ibinibigay sa'yo. Ang halaga kasi ng isang tao ay depende sa kung ano ang ipinapakita at pinaparamdam sa iyo ng isang tao at kung paano kanya minamahal bilang kanyang minamahal na gustong mapakasalan. Ang pagpapakasal kasi mga boss ay hindi nakasalalay sa kung ano ang halaga ng singsing at ng kaya mong ibigay. Bagkus sa kung paano ninyo itataguyod ang bubuin ninyong pamilya na magkasama
Kaya doon pa lang sa part na gusto kanyang pakasalan, kahit mumurahin o simpleng bagay lang ang kanyang maibigay, panalo ka na sa isang tao. Kasi yung iba, nagsasama nga, pero wala namang kakayahang magpakasal. Isipin mo kung mapunta ka sa taong nagbibigay naman sa'yo ng mamahaling bagay o mayaman, pero hindi ka naman niya nakikita bilang isang prinsesa o reyna ng kanyang buhay. Tama, hindi makakain ng pagmamahal, pero hindi mo rin naman makakain ang mamahaling bagay. Unless kung isasanglat ibebenta mo, pero sa pamamagitan ng pagmamahal, gagawin lahat ng tao mapanindigan niya lang ang salitang pagmamahal na may pag-aalaga at pagmamalasakit sa'yo. Tandaan mo yan. God bless.